another day, another vlog. So, ngayon mga kabonsai, nandito na naman po ako sa aking maliit na bonsai garden. At sa ngayon, isi-share ko sa inyo paano ako magawa ng windsweep, maliit na windsweep. So, maghanap ako dito ng pot. May nakita kagad akong pot. So, ito ang gagamitin ko kasi namatay na yung bonsai. So, ang ipapakita ko sa inyo yung ginagawa ko para ako makabuo ng windsweep. Kita mo yung halaman na yan, kabonsai. Ang ginawa ko is pinahiga ko siya. Yun ang ililipat ko dito sa maliit na pot. Tapos tayo doon sa kabila. Dito naman itong maliit ko na mini forest, gugupitan ko yan, isali ko na lang sa paggawa ko ng yung gawain ko na windsweep. So dito namang banda may ginawa ako na mini forest. Totoong mini forest talaga kasi sobrang liit. So ito, gugupitan ko ito. So bali ang gagawin ko ngayon is mga pistil. Ito ang pistil bonsai materials. So dahil maulan dito, palakas na yung ulan, doon ako sa loob ng balkon namin magtrabaho. Dito na tayo sa loob ng bahay. Gagawin ko ngayon na isi-share sa inyo itong aking mini forest na at saka magawa ko ng windsweep na pistil. So ito yung pistil, pat, saka scissor. So isali ko na lang ito, pero hindi ko mapakachat. So isali ko na lang itong milindris kung anong gawin ko dito. Yes. So ganito tayo, pag mahilig tayo sa bonsai, kahit ano na lang mapasok natin sa isip natin, basta maganda sa pananaw natin, solve na yun. So itong windsweep ko, it's pistil din, tapos isa, kasi pag mo yung i-windsweep mo, i-wire mo ng patungo siya sa isang direction, tapos isa maghahanap siya yung sa taas Pag abot sa taas, ang mangyari is tumayo din siya. So ito, ang gawin ko nito is pag lagay ko doon kung saan ko ilalagay, ayan din siya, ihiga. Yan, so dali lang, kita nyo. So ilang days lang ito pinahiga ko habang nag-isip na ako na gagawin ko itong windsweep. Ayan, para na siyang nano. So pagtanim ng windsweep, yung sa akin is i-off center ko siya kasi pangit naman pag dito siya windsweep siya tapos dito siya, then may bakante dito. So dapat dito siya. Yan, so para yung dahon pa ganyan, so may balance. So yun lang kadali. So ito na siya. It's a real windsweep. Windsweep talaga. So pagbalik ko doon, ang gawin dito is nakahiga. Okay. So ngayon, punta na tayo sa tapos na itong windsweep. Yun ang itsura niya. So this is pistil windsweep bonsai materials. So ngayon, punta na tayo sa paggupit nitong aking pistil mini forest. So same pa, nagka-problema din ng kaunti. Dahil kailangan ko pa din, hindi pa ako yung usually ang eye view ko, ganyan kahaba. So makikita ko yung sa ilalim. Pero sa ganito, pag gupit ko, igananin ko na lang para makita ko sa ilalim. Yan. Kunin ko. So ito, pag itanim mo ito, mabubuhay dito. So, yon din. Tapos, yan. Gupit ka na lang.
So, ito na yung mini forest ko na piscil. Kulang pa din. Nagupitan ko na, so ito yung itsura pag malapitan. So, itong materials na ito, maganda ito pang backup sa mga malaking bonsai. So, since tapos na yan, lipat na tayo sa bago kong ginawa na mini forest. So, ito siya, matagal pa itong matapos kasi kailangan pang gupit, pabayaan kasi hanggang kumapal itong mga dahon. Kasi ito siya, katulad nito, kita niyo ito, kaunti pa yung dahon. So, yung dahon kasi nito is napakapino. So, para mag-multiply siya, ilagi mong ginugupitan yung kung anong shape na gusto mo, yung pabilog, mostly pabilog man sa forest or triangular shape. Kaya ito, katulad yung tinakita ko kanina is that is how many years na piniprepare ko yung ganyang materials. So ito trimming na lang kasi mahirap makahanap ng wire na intended for this kind of, hindi man siya tree family. It is only a bush na hirapan ako sa paggupit. It is a bush, parang damo lang ba. So nakita ko, nagustuhan ko man, kaya ginawa ko itong ganito. So yan, tapos ko na yung first gupit ko. So pakapalin pa ito. So yun ang arrangement ko sa aking mini forest. Nabakante ito kasi may balak ako ditong ilagay. Dito yung daan pasok doon sa kagubatan. Then, so tapos na ito. Then ito na namang higat pa niya. Milindris. Ito siya is na abandon siya. So wala naman akong ibang maisip, kaya ginagawa ko ng ganito. So ito na yun. So na forma ko. So ang ginawa ko kasi wala na akong wire. So tinalian ko na lang dito. So pag ma-release ito, tumatagilid siya. So sinubukan kong maging maganda siya, pero sa tingin ko talagang pangit, tapos isa nabali dito. So hindi ko alam kung mamatay ba ito. So kaya kung ito sinali is kasi may magandang bulak. Akala ko magandang tingnan pero pangit pala. So ito yung dito sa baba, yung mga exposed rod. So, para na lang maging magandang konti itong paggagawa ko ng video. Sali ko na lang itong isa sa Argao, Taiwan. So ganito yung buhay ng ganitong mga maliit na bonsai. Maggupit ka sa ilalim ba, kailangang time to time lagi mong pinuputol,
itong mga wala sa lugar, kasi pag yun ang lumalaki, mahirapan ka kasi yun ang kumakain sa mga nutrients na ilagay mo sa bonsai mo. So kaya hindi ako gumawa kasi kahit maganda yung ganito kalaki, pero dahil maliit siya, mas mura yung bili ng mga tao, lalo na dito sa aming lugar na kaunti lang yung mahilig sa bonsai. Dito nga sa aming barangay, ako lang isa mahilig. So ito na natapos ko na gupitan. So ito yung itsura niya. So kailangan ito time to time is i-monitor mo na itong paggupit. So may mga wire dito sa ilalim. Ang gawin ko nito kasi mahirap na ito i-unwire, ikakating ko na lang itong mga wire sa ilalim. If ever okay nito siguro mga sunod na linggo. Then hirapan ako kasi ang laki ng kamay ko, magkuot-kuot sa ilalong binalisura. So ito yung itsura niya, hopefully magandang tignan sa camera. Ito na lang pinalit ko doon sa Melindres kasi para maging maganda naman kaunti itong video ko. So 360 views. So itong front ko dito. So once again, humihinto na yung ulan. Hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood. Hope you like my video. Thank you for watching. Bye-bye.